Isang linggo nang nawawala ang kaibigan ni Yoshiki. Ilang tao ang naghahanap sa gubat kung saan huli siyang nakita. Kasama sa paghahanap si Yoshiki at nakita niya ang bangkay nito. Hindi niya ito sinabi sa iba dahil sa shock. Lumipas ang isang linggo, nagpakita ang kaibigan niya. Si Hikaru. Alam niyang patay na ito kaya sinong nilalang ang nasa harapan niya ngayon sinasabing siya si Hikaru. January 2020, sa Nishiyama, Japan. Sa gitna ng ulan sa bundok, nagkakagulo ang mga tao sa paghahanap kay Hikaru. Sigawan, lamig, at pagod ang nangingibabaw. Isa sa mga walang tigil na sumisigaw ng pangalan niya ay si Yoshiki, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Habang ang iba ay sumusuko at sinasabing kailangan na nilang umatras, si Yoshiki ay desperadong kumakapit sa kahit anong pag-asa. Si Hikaru, habang naghihingalo, humihingi pa ng tulong sa nilalang na tinatawag na Unuki-sama. At tila ba, sinagot ang kahilingan nito. Lumipas ang 6 na buwan. July 2020, sa Kobitachi Village, kasama ni Yoshiki si Hikaru, na para bang walang nangyari. Bumibili sila ng ice cream, nagbibiruan tungkol sa maling spelling ng karatula, at nagrereklamo sa init at sa hirap ng training. Sa unang tingin, normal ang lahat, para bang bumalik ang dati nilang buhay. Habang kumakain, tinanong ni Yoshiki ang tungkol sa pagkawala ni Hikaru sa bundok. Tinanong niya kung wala ba talaga siyang maalala mula sa isang linggo na nawala siya. Walang pagdadalawang isip ang sagot ni Hikaru, wala siyang natatandaan. Medyo mahigpit ang tono ni Yoshiki, ramdam ang galit at takot na pinagmulan nito, pero tinatawanan lang ni Hikaru, tinutokso pa siya na baka umiyak siya noon nung nawawala pa ito. Pagdating nila sa bus stop, tumigil si Yoshiki at binitawan ang tanong na matagal na niya nang tinatago, at yun ay kung si Hikaru ba talaga ang nasa harapan niya. Doon parang huminto ang mundo. Nagulat si Hikaru, at maya-maya, umamin siya. Sinabi niyang akala niya, perpekto na ang pagkopya niya kay Hikaru. At unti-unting may lumalabas na kakaibang bagay sa katawan nito. Natakot at nagulat si Yoshiki sa nakita nito. At dito lumabas ang katotohanan. Hindi siya ang totoong Hikaru. Nagmakaawa siya kay Yoshiki na huwag siyang isumbong. Ipinagtapat niya na ito ang unang beses na naranasan niyang mamuhay bilang tao, at sa unang pagkakataon, natutunan niyang mag-enjoy sa mga simpleng bagay, pagpasok sa school, pagkain ng ice cream, at pakikipagkulitan. At higit sa lahat, sinabi niya na gusto niya si Yoshiki at ayaw niyang patayin ito. Para kay Yoshiki, malinaw na ang katotohanan, patay na ang tunay na Hikaru, at hindi na iyon mababago. Pero kahit kaharap niya ay fake, pinili niyang hindi magsabi ng kahit kanino. Ang gusto niya lang, manatili si Hikaru sa tabi niya. Naalala ni Yoshiki ang mga moments nila ni Hikaru. Nabanggit ni Hikaru na baka siya ang mag-manage ng farm ng lolo niya balang araw, habang tinutokso si Yoshiki na bagay ito sa Tokyo dahil matalino ito. Bumalik sa alaala ni Yoshiki ang totoong Hikaru, ang tawa, ang mga biro, at ang mga simpleng bagay na siya lang ang may kayang gumawa. Doon tumama ang bigat ng katotohanan, pero wala siyang magagawa kundi bumangon at ipagpatuloy ang buhay. Sa bahay nila, nagsalo sila ng agahan bago pumasok sa school. Habang naglalakad, hindi interesado si Yoshiki sa chismis ng ibang kaklase. Ang nasa isip lang niya, mas mabuti nang nandyan si Hikaru sa tabi niya, kahit hindi siya ang tunay na Hikaru, kaysa mawala siya ng tuluyan. Isang lalaki, ang bumisita sa isang apartment. Galing siya sa isang company at sa loob ng apartment ay may kakaibang tabla na tila ba sinaniban ng kakaibang nilalang. Tinatawag na mommy ang babaeng nakatira sa apartment. At ang lalaki, pinatay nang mahanap ito matapos magtago. Matapos, kinausap niya ang isang babae at ni-report ang mga nangyari. Tila ba ang company na kasama siya ay may hinahanap na nilalang in the last 100 years. Sa school, nagpatuloy ang araw. Habang nasa choir practice, hawak lang ni Hikaru ang papel, iniisip ang kahulugan ng mga lyrics. Nang manood sila ng pelikula sa klase, ramdam niyang ito ang unang beses niyang naranasan iyon, kahit nasa alaala niya na ang karanasan. Ipinakita dito na dala niya ang memorya ni Hikaru, pero wala siyang sariling pinagmulan. Pagkatapos ng klase, bumili sila ng pagkain, at tuwang-tuwa si Hikaru sa crispy na lasa nito. Nagulat pa siya dahil kahit nasa memorya niya, ngayon lang niya ito talaga natikman. Papunta sa ibang panig ng bayan ang magkaibigan ng madaanan nila ang isang babae.
Nag-react ito sa presence ni Hikaru. At sa isang payapang sandali, nakita nila ang tutubi. Ipinaliwanag ni Yoshiki na ito ay isang summer darter, isang kamukha ng isang tutubi, ang autumn darter, pero magkaibang uri. Parang salamin ng sitwasyon ni Hikaru, pareho sa panlabas, pero hindi kailanman magiging iisa. Deep inside isang malaking twist of fate at mali na sinasabayan lang ni Yoshiki ang nangyayari dahil lang sa gusto niya magstay si Hikaru, kahit hindi naman talaga siya ito. Isa na namang tao ang nakakilala sa entity na gumaya kay Hikaru at tinawag ito na Nanuki-sama. Humakbang si Hikaru at tumakbo ang matanda at binalaan na lumayo siya dito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at na-confirm na ni Yoshiki galing sa entity na patay na nga si Hikaru. Umiyak ito nang maghiwalay na sila. Pagdating ng gabi, isang entity ang pumunta sa bahay ng matanda na tumawag kay Hikaru na Nanuki-sama. Pinipilit ng entity na pumasok sa bahay, ngunit hindi nito alam, nasa loob na pala ito. Dumating ang mga pulis dahil namatay na ang matanda. At ngayon, ang mga villagers na aware sa supernatural entity ng lugar ay nagpapanik. At ang lalaki na pumatay ng haunted na mesa, ay pupunta na sa lugar kung nasaan si Nanuki-sama. Habang naglalakad si Yoshiki, may boses na tumatawag mula sa likod. Si Hikaru, hingal at nakangiti, pagkahabol sa kanya. Paglapit, agad siyang nagpasalamat na naghintay si Yoshiki, tapos biglang ikinwento ang balita ng pagkamatay. Ayon daw sa nanay niya, isang Master Aura Lady ang pumanaw. Tinama ni Yoshiki ang pangalan, si Matsuura. Siya mismo ang nakarinig ng tama, parang mas malinaw pa sa kanya ang detalye. Masayang nagkukwento si Hikaru, sinabi niyang first time niyang makakita ng police car sa village. Tuwang-tuwa pa siya, parang bata na nakakita ng kakaiba, kahit seryosong insidente ang pinag-uusapan. Doon nila naalala ang sinabi ng kaklase nila tungkol kay Matsuura, ang matandang babae mula Itachi. Ayon sa chismis, nagpakamatay ito sa kakaibang paraan, isiniksik daw ang sariling kamao sa lalamunan. Nakakatakot at nakakadiri ang dating. May nagbanggit pa na baka may sumpa ito, at baka may nakita siyang hindi dapat niya makita. Pagkatapos, nagkwento si Yuta tungkol sa forest detour na dinadaanan niya dahil may construction sa tunnel. Inamin niyang sobrang nakakatakot ang daan, kasi kahit gusto niyang tumingin sa paligid, parang naninigas ang katawan niya. Nakikinig sina Yoshiki at Hikaru, parehong nagtataka. Nag-request si Yuta kay Yoshiki na samahan siya pauwi. Tumanggi si Yoshiki, iritado pa, at sinabihan siyang tumahimik. At biglang sumingit si Hikaru, na parang interesado. Pinagtaka ito ng lahat, kasi noon pa man, takot siya sa horror, pero ngayon, sinabi niyang hindi na siya natitinag. Sa huli, napagkasunduan nilang sabay-sabay dumaan sa forest detour. Sa ibang lugar, ipinakita si Takeda, isang private investigator. Pumasok sila sa isang bahay na puno ng gamit, may karatolang keep out. Bahay ng matandang Matsuura, may lokal na galit, sinisisi ang kumpanya nila sa mga nangyayaring kamatayan. Kalma lang si Takeda, sinabing kabaligtaran ang totoo, na sila ang pumipigil sa mas malalang kapahamakan. Doon nabanggit ang isa pang misteryo, ang pagkawala ng anak ng pamilya Indo, si Hikaru. Nagpatuloy ang grupo sa paglakad sa kagubatan, pero sa umpisa, wala namang kakaibang nangyari. Nagpasalamat si Yuta sa kanila. Ngunit hindi nagtagal, may napansin si Yoshiki, isang zigzag na hugis na gumagalaw, papalapit sa kanya. Agad itong nakita ni Hikaru, at seryoso niyang sinabi na hindi maganda iyon, susundan na raw siya. Gumalaw si Hikaru at bigla siyang nagdugo sa ilong. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng investigator na may nilagay siyang barrier para protektahan ang village. Pero ang mas nakakatakot, baka mali ang iniisip niya noon. Sa loob ng bag niya, isang black stone na tila mukhang shape ng ulo. Akala niya iyon ang nag-clear ng impurity ng bundok, pero ngayon, sinabi niyang baka mali siya, dahil nagpapatuloy ang mga pagkamatay. Ang nilalang na dating nasa bundok, posibleng bumaba na, at ngayon ay nagtatago sa mismong nayon. Balik kina Yoshiki, si Asako, biglang nag-react at napasigaw ito. Matapos ay tumakbo siya kasama si Yuki. Nag-aalala si Asako at Yuki nang makita si Hikaru na may nosebleed. Sabi lang ni Hikaru, nadapa siya, pero sa totoo, ipinaliwanag niya kay Yoshiki na may nilalang na gustong kumapit sa kanya, kaya kinain niya ito. Kaya siya nagdugo, kasi lumaban ang nilalang.
At sa isang babala na tila biro pero may bigat, sinabi niya kay Yoshiki na huwag nang tumingin kahit saan, kundi sa kanya lang. Sa sumunod na araw, magkasama silang dalawa sa isang kwarto sa school. Nagtanong si Yoshiki kung paano nga ba nakakakain ng nilalang si Hikaru. Doon ipinakita ni Hikaru ang hiwa sa gitna ng katawan niya at inalok si Yoshiki na ipasok ang kamay niya. Sa una, may hesitation si Yoshiki, pero tinulak siya ni Hikaru. Ang naramdaman niya ay parang malamig na karne ng manok. Para kay Hikaru, nakakatuwa ang haplos, dahil matagal na mula nang maramdaman niya ang ganoon. Pero para kay Yoshiki, nakakadiri at nakakatakot ang karanasan. Tinanggal niya agad ang kamay niya, habang si Hikaru, nakangiti lang, tila nag-e-enjoy sa reaksyon niya. Sa isang convenience store, nakasalubong ni Yoshiki si Rie Kurebayashi. Sa una, normal ang usapan, pero kalaunan, nagbago ang tono niya. Sinabi niyang lumalapit si Yoshiki sa isang mapanganib na bagay. Kapag masyadong siyang nakipaghalubilo dito, hindi na siya mananatiling tao. Nagpaliwanag siya na dati pa niyang nararamdaman ang masamang hangin mula sa bundok, pero biglang nawala kamakailan. Ang ibig sabihin, bumaba ito, at ngayon, nakadikit kay Yoshiki. Sa huli, iniabot niya ang QR code niya, at sinabing tawagan siya kapag handa na siyang makinig. Naiwan si Yoshiki na mas magulo ang isip, habang unti-unting ilinaw na ang lahat ay konektado sa misteryo ng pagkawala ni Hikaru. Bata pa lang sina Hikaru at Yoshiki, magkasama na sila kahit sa simpleng kalokohan. Sa isang summer noon, kumakain sila ng pakwan, at si Hikaru nakalunok ng buto. Sinabi sa kanya dati, na kapag nalunok mo iyon, magiging watermelon man ka at mamamatay. Bigla siyang natakot, pero pinatahan ng kanyang ama. Isang alaala ng kabataan na puno ng tawanan at takot na mababaw, pero ngayon ay may mas mabigat na kahulugan. Pagbalik sa kasalukuyan, dumalaw si Yoshiki sa bahay ni Hikaru, dala ang isang malaking pakwan. Masayang sinalubong siya ng ina ni Hikaru, at dumiretso siya sa kwarto. Doon, nakahiga si Hikaru na parang mahimbing na natutulog. Nang magising ito, agad siyang nagbiro at tinawag si Yoshiki na duwag dahil hindi siya ginising. Nagpalitan sila ng asaran, parang normal lang, lalo na nang makita ni Hikaru ang paborito niyang pakwan. Muli niyang ipinakita ang dati niyang biro, kumain ng mabilis. Pero habang pinagmamasdan siya, bumigat ang isip ni Yoshiki. Totoo bang natatandaan ni Hikaru ang lasa? O kinokopya lang niya ang memorya ng taong nawala na? Sa isip ni Yoshiki, malinaw na ang katotohanan, ang Hikaru na kilala niya ay patay na. At ang nasa harap niya ay isang bagay na pumalit lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, na patay na si Hikaru, kahit nahihirapan siyang tanggapin. Biglang nakatanggap si Yoshiki ng mensahe mula kay Rie, ang babaeng may kakaibang pakiramdam tungkol sa mga nilalang. Nag-reply si Yoshiki, ngunit biglang tinawag si Yoshiki ng nanay ni Hikaru. Habang lumalabas si Yoshiki, naiwan ang cellphone niya na unlocked, at nakita ni Hikaru ang pangalan ni Rie sa screen. Sa isang diner na tinatawag na Diner America, nagkita sina Yoshiki at Rie. Dito, nagsimulang ikwento ni Yoshiki ang tungkol sa kanyang best friend. Tahimik na nakinig si Rie at ipinaliwanag na pareho silang kumakapit sa mga taong matagal nang wala. Ikwento niya ang sarili niyang karanasan, ang kanyang asawa na bumalik mula sa kamatayan, ngunit nagdulot lang ng kapahamakan sa anak niya. Kaya alam niya, hindi pwedeng manatili ang mga kagaya nito. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa distortion na kumakalat, mga kakaibang insidente na parang sumpa. Dati raw nakakulong ang nilalang sa bundok, pero nang mawala ang presensya doon, kumalat ito. Malinaw ang babala ni Rie, hindi sila pwedeng manatili ng ganito. Kinabukasan sa school, si Hikaru hinahanap si Yoshiki, pero sinabihan na lang ng kaklase na umuwi na siya. Mag-isa si Yoshiki, paulit-ulit na pinipilit ang sarili na bitawan ang lahat, mag-move on na lang. Pero nang pauwi na siya, sinalubong siya ni Hikaru at nagtanong kung may galit ba siya. Sinabi din niya ang tungkol sa ibang tao na kausap ni Yoshiki. Doon tuluyang pumutok ang damdamin ni Yoshiki. Sinabi niyang hindi siya ang tunay na Hikaru, at hindi siya totoo. Napaiyak si Hikaru, at sa desperasyon, inamin na kailangan niya si Yoshiki para mabuhay. Biglang lumabas ang isang bagay sa katawan ni Hikaru. Sa gulat ni Yoshiki, nahulog sila sa isang awkward at intimate na posisyon.
Habang pumapasok sa katawan ni Yoshiki ang mga bagay, may nakitang vision si Yoshiki. Isang tao na may hawak-hawak na di malaman kung ano. Nagising si Yoshiki at nagsosorry si Hikaru at umalis. Sa school, napansin ng mga kaklase na tila nagbago ang atmosphere sa pagitan nila. Sabi nila na lately, sobrang clingy si Hikaru, parang batang takot maiwan. At dito, nagsimulang magbago ang pananaw ni Yoshiki. Muli siyang bumalik sa bahay ni Hikaru. Pareho silang nagsorry, at sa halip na galit, tinawag ni Yoshiki si Hikaru na mas brat pa kaysa sa totoong Hikaru. Nagtanong si Hikaru kung ang nararamdaman niya ba ay loneliness, pero hindi siya sigurado. Sa huli, napagtanto ni Yoshiki, kung ganito ka-inosente at wala pang alam ang nilalang na nasa harap niya, baka siya mismo ang kailangang magturo rito kung paano mabuhay. Si Hikaru, nakaluhod habang pinapakain ng squeeze treat ang pusa. Halata yung tuwa niya habang nilalapit sa kamay niya, parang gusto niyang maramdaman yung mga simpleng kaligayahan. Si Yoshiki, nakatayo sa tabi, at tahimik na iniisip kung bakit parang sobrang effort ni Hikaru na magmukhang normal. Umamin pa si Hikaru na minsan clueless siya sa paligid, at gusto niyang mawala na yung weird na bagay na lumalabas kapag excited siya. Para kay Yoshiki, ramdam niya yung effort, pero may bigat din sa likod nito. Habang nag-uusap sila, biglang bumalik sa isip ni Yoshiki ang mga sinabi ni Rie tungkol sa mga strange na nangyayari sa mga bayan at village. Ilang araw bago ang festival, nag-uusap sina Yuki at Asako tungkol sa recital. Ikinwento ni Asako na may kaklase siyang naghamon sa kanya ng arm wrestling at panalo siya. Pagkatapos nito, bigla niyang pinigilan si Yuki, huwag daw tumawid sa train tracks ngayong araw. Simple lang ang boses niya, pero firm. Tumango si Yuki at dumaan na lang sa ibang ruta. Si Asako, parang may nararamdaman at naririnig sa riles na hindi niya gusto, kaya nilakasan na lang ang earphones. Samantala, si Kaoru, kapatid ni Yoshiki, ay nakikipagtalo sa nanay nila. Ayaw siya payagan nung una, pero nag-insist si Kaoru hanggang sa pumayag ang nanay niya. Pagdating sa festival grounds, si Kaoru, nakayukata, pero sneakers ang suot para hindi mahirapan maglakad. Binati siya ng mga kapitbahay, at nabigyan pa ng libreng pagkain ng isang tindero. Habang nag-e-enjoy siya, may mga tao namang nagbubulungan sa gilid, nagtataka kung bakit nasa labas si Kaoru. May nagsabi pa na anong klaseng magulang ang papayag na hindi pumasok sa eskwela ang anak. Habang masaya ang festival sa labas, may tahimik na meeting sa ibang parte ng village. Mga matatandang lalaki ang nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Kohei at yung ritual na hindi naayos. Sinabi nila na hindi na dapat binigay sa Indo family ang responsibilidad, dahil namatay si Kohei at napunta kay Hikaru ang pasanin. Nag-aalala sila kasi baka kaya lumalala ang problema sa village. Binanggit nila ang Nanuki-sama, isang entity na 300 taon nang nakakulong sa bundok, na baka nakawala. Ang Indo family ang may hawak ng ritual, pero simula nang mawala si Kohei, parang walang maaasahan. May nagsabi rin na baka kaya ginagawa ang mga festival at rituals ay para buuin at protektahan ang village. Dumating si Tanaka, dala ulit ang ulo na gamit laban sa spirits. Ayon sa kanya, sigurado siyang ginagamit din ng Indo family ang katulad nito sa mga ritual sa bundok. Kung nasa bulsa mo ito, makakapasok ka roon ng walang sagabal. Tinanong ni Tanaka kung para saan ang ritual, sagot ng isa, para raw ito sa mga Diyos ng bundok. Lumabas din ang history ng lugar. Ang Kobitachi Village ay katabi ng Kabogoyama Town, may maliliit na baryo sa paligid tulad ng Udakari at Ashidori. Pero sa Kobitachi lang may shrine at walang simbahan. Nagtanong si Tanaka kung ano nga ba talaga ang sinasamba ng mga tao rito. Samantala, si Hikaru, sinubukang pumasok sa shrine. Tila may barrier na nasira, at nag-react ang hamster ni Tanaka. Biglang naalerto si Tanaka at lumabas para hanapin ang dahilan. Nakita si Hikaru na may kakaibang ngiti, may halong sinister, bago siya bumalik kay Yoshiki. Habang kumakain sila ng shaved ice, tinanong ni Hikaru si Yoshiki kung paano niya nalaman na hindi siya ang totoong Hikaru. Sagot ni Yoshiki, nalaman niya noong nakita niya mismo ang bangkay ng tunay na Hikaru noong taglamig. Naalala ni Yoshiki kung paano niya natagpuan ang malamig at walang buhay na katawan ni Hikaru sa bundok. Ilang araw lang ang lumipas, bigla siyang nagising at nakita ang bagong Hikaru sa ospital. Doon nagsimula ang lahat. Sa present,
Umamin si Yoshiki na mula noon, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Miss na miss niya ang tunay na Hikaru. Naalala niya noong bata pa sila, nasa ilog silang dalawa, sinabi ni Yoshiki na gusto na niyang lumipat sa syudad, sawa na siya sa provincial life at sa pakikialam ng mga tao. Nabanggit din niya ang mga chismis tungkol sa ibang pamilya, tulad kay Yusuke na tinawag na diseased pero totoo pala, homosexual lang siya. Ipinakita nito kung gaano kasikip at mapanghusga ang village. Biglang nalungkot si Yoshiki at umiyak, iniisip bakit ba ito namatay. Natahimik si Hikaru, ramdamang bigat ng sinabi. Sinabi niya na kahit hindi niya mapapalitan ang tunay na Hikaru, palagi niyang poprotektahan si Yoshiki. Samantala, si Tanaka, nag-ikot sa festival. Napansin niyang damaged ang barrier na dapat pumipigil sa impurities. Sinabi niya na bawat barrier ay may kapalit, kailangan niyang isakripisyo ang internal organ niya. Hindi ito magic kundi literal na physical sacrifice. Na-realize din niya na baka kaya lumapit ang entity ay dahil sa crowd ng festival. Sa kabilang banda, sa train crossing, may entity na biglang lumitaw. Pinigilan ito ni Rie, nagdadalawang isip kung tama ba ang ginagawa niya, pero naalala niya ang anak niya. Umaasa siyang si Yoshiki ay ligtas at hindi mapupunta sa kaparehong kapalaran. At sa wakas, ang katotohanan kung paano namatay si Hikaru. Sa bundok, si Hikaru ay biglang nadulas. Habang nag-aagaw buhay, pumasok sa isip niya ang lahat ng regrets, ang pamilya niya, at ang bigat ng clan responsibility. Sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang nilalang na lumapit at kumapit sa kanya. Isang araw, si Kaoru ay naliligo nang biglang may nakitang kumpol ng mahabang buhok sa sahig ng banyo. Naguluhan siya, lahat ng tao sa bahay nila ay short hair, kaya imposibleng sa kanila iyon galing. Sa kabilang banda, si Yoshiki naman ay humihingi ng bandana kay nanay niya para sa home economics. Pero nang banggitin ang posibilidad na kay Kaoru siya manghiram, bigla siyang nataranta at nagsisigaw, halatang takot sa hindi nakikita ng iba. Pagkatapos nito, sa eskwelahan, home economics ang activity, at nagluluto ang klase nila Yoshiki. Naging magulo at masaya, lalo na kay Yuta na sobrang excited sa fried chicken kaya muntik nang magdulot ng aksidente. Pinagsabihan siya ni Yuki habang nagbibiroan pa ang iba kung paano maghiwa ng cabbage at maghati-hati ng ulam. Typical lighthearted moment, pero sa gitna ng kainan, may tensyon na sumulpot. Napansin ni Hikaru na nakatitig si Yoshiki sa fried chicken. Sabi ni Yoshiki, ang itsura at texture nito ay katulad ng malamig at unnatural na sensation noong hinawakan niya ang katawan ni Hikaru dati. Napatawa si Hikaru na parang biro lang, pero halata ang bigat sa mukha ni Yoshiki. Kasunod nito, kinausap siya ni Hikaru. Pinipilit niyang sanayin si Yoshiki na hawakan siya, para mas makilala niya ang pakiramdam ng kanyang katawan. Nagdalawang isip si Yoshiki pero kalaunan pumayag. Nang gumanti ng hawak si Hikaru, naramdaman ni Yoshiki ang kakaibang galaw na parang unti-unting bumabalot mula sa loob. Doon siya biglang nagalit, sinabihan si Hikaru na tigilan iyon lalo na kung nakakainis na. Ngunit mariing sagot ni Hikaru, hindi siya nagsisinungaling at lahat ng ito ay totoo. Habang nangyayari ito, si Kaoru naman, ayaw na niyang maligo dahil nakikita niya ang tinatawag niyang wig ghost, isang kumpol ng buhok na gumagalaw at nagiging agresibo. Hindi siya pinaniwalaan ng nanay niya, pero malinaw na may pumasok na kakaibang impurity sa bahay nila. Dito pumasok si Tanaka, isang investigator mula sa labas ng village. May dala siyang espada na mukhang ordinaryong kutsilyo pero kaya raw pumutol ng impurities nang hindi nakakasakit ng tao. Gumagamit din siya ng kampanilya bilang paraan para mahanap ang mga ito. Simple pero epektibo ang style niya, at malinaw na malaki ang alam niya tungkol sa mga kakaibang nilalang. May magaanding eksena kasama ang tropa ni Yoshiki sa arcade crane game. Pinakita na magaling siya kumuha ng stuffed toys, at nagbibiruan pa sila tungkol sa personality niyang laging gloomy. Pero natapos din iyon, at napunta ang usapan tungkol sa wig ghost, dahil lumabas na ang kapatid ni Kaoru ang nakakita nito. Pag-uwi, sinama ni Yoshiki si Hikaru sa bahay nila para i-check ang banyo. Una, parang wala na, pero maya-maya lumitaw muli ang wig ghost. Sinabi ni Hikaru na siya na ang bahala, at pumasok para labanan ito. Plano niyang kainin at i-absorb ang impurity, tulad ng dati. Naging intense ang laban, at nadamay si Yoshiki.
Sinubukan siyang pasukin ng wig ghost at biglang nagkaroon siya ng hallucinations, mga boses ng villagers na bumubulong ng masasakit, pati flashback ng alaga nilang uwak na si Crowley. Bumalik ang guilt at takot niya, pero agad pumasok si Hikaru at pinutol ang koneksyon ng wig ghost sa kanya. Kahit nasugatan, ipinakita ni Hikaru na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Naiwan si Yoshiki na mas lalong naguguluhan, hindi sigurado kung hanggang kailan siya kayang iligtas ni Hikaru. Pagkatapos, nag-usap sila sa tabi ng ilog. Si Yoshiki ay natatakot, iniisip na baka isang araw siya mismo ang makapatay kay Hikaru. Pero si Hikaru, kalmado pa rin at parang walang nangyari, nagyayang mag-frog catching. Hindi makapaniwala si Yoshiki kung bakit para kay Hikaru lahat ay laro. Kinagabihan, kumain si Hikaru kasama ang pamilya ni Yoshiki. Parang normal lang, kumakain, nakikipagbiruan, nagiging bahagi ng pamilya. Pero sa loob ni Yoshiki, tumatatak ang katotohanang hindi ito si Hikaru, hindi ito tao. Gayunman, naiisip niya, kung patuloy na ganito, posible kayang mamuhay ang nilalang na ito na parang ordinaryong human. Habang si Tanaka, kasama ang labor cat niya, nagtra-track siya ng mas malalaking impurities. Binanggit niya ang pangalang Nanuki-sama, na malinaw na konektado sa nilalang mula sa bundok. Ngunit sa background, isang villager ang nagboses ng duda, baka si Tanaka mismo ang maging panganib sa village, at baka siya ang magdala ng kapahamakan. Isang tanong na hindi pa nasasagot, pero siguradong babalik sa mga susunod na kabanata. Tahimik ang classroom habang hawak ng mga estudyante ang handout na binigay ni Asako. Nasa papel ang thought experiment na tinatawag na Swampman, isang lalaki na tinamaan ng kidlat at namatay, pero kasabay nito, biglang lumitaw ang isang taong eksaktong kapareho ng itsura at alaala niya. Ang tanong, siya pa rin ba ang parehong tao? Nagkaroon ng diskusyon sa grupo, iba-iba ang sagot, pero si Yoshiki, hindi nagsalita. Sa loob niya, malinaw ang koneksyon sa sitwasyon nila ni Hikaru. Sa paningin ng iba, buhay pa rin si Hikaru, pero alam niya ang totoo, wala na ang taong dati niyang kilala. Kasunod nito, ipinakita si Asako kasama ang barkada. Masigla siyang nagkukwento na nahugasan na niya ang gym clothes na hiniram niya. Tinukso pa siya dahil galing iyon sa uniform ng lalaki. Napunta ang usapan sa weekend plans, at siya mismo ang nag-alok ng sleepover sa bahay nila. Nagulat ang mga kaibigan pero pumayag, sabay plano ng simpleng kasiyahan, fireworks, pakwan, at mga laro. Pag-uwi naman ni Yoshiki at Hikaru, may tumulong sa kanilang lalaki, si Mr. Mikasa, matapos ma-flat ang gulong ng bike nila. Hindi lang siya basta lokal, malinaw na konektado siya sa mga paniniwala tungkol sa mga Diyos ng bundok. Pero hindi doon natapos ang misteryo, dahil ipinasok din ang isang eksena sa eskwela sa gabi, kung saan may nilalang na gumagala na tila may ibang plano. Sa bahay nila Hikaru, sama-sama silang naglaro ng barkada. May napansin ng isa, maluwag at maayos pa rin ang paligid. Pinapanta ni Hikaru si Yoshiki sa kwarto para kumuha ng board game, pero doon, napadpad ang tingin niya sa mga gamit na may pangalan ni Hikaru. May bigat na bumalik sa kanya, alaala ng nakaraan, pati paalala mula sa tatay niya noon na huwag pumunta sa bundok. Nakakita rin siya ng lumang papel na may nakasulat na in this role, isang clue na hindi pa malinaw ang ibig sabihin. Sa sumunod na gabi, nagtawanan ang barkada habang kumakain at nanunood ng paputok, pero si Yoshiki, halata ang lungkot at guilt. Nahulog ang lighter nila kaya nagpunta sa tindahan sina Hikaru at Asako para bumili. Humabol si Yoshiki para ipahabol ang ice cream, pero bago iyon, nagkaroon ng seryosong sandali. Diretsong tinanong ni Asako si Hikaru, sino ka ba talaga? Walang sagot si Hikaru, at naiwan ang tanong na mabigat sa hangin. Nag-flashback sa story ni Asako. Bata pa lang, nakakakita at nakakarinig na siya ng mga bagay mula sa kabilang mundo. Ipinaliwanag ng lola na magkalapit lang ang mundo ng tao at ng patay, at may mga kaluluwa na bumabalik paminsan-minsan. Hindi lahat masama, pero marami ang nakakatakot. Isang araw, nakasaksi sila ng insidente kung saan may batang muntik masagasaan, pero isang nilalang ang tila pamrotekta rito. Doon napagtanto ni Asako, hindi lahat ng nilalang mula roon ay dapat katakutin. Bumalik ang eksena kina Hikaru at Asako. Biglang nag-collapse si Asako, para bang may naramdaman siyang kakaiba mula kay Hikaru. Lumapit ito sa kanya, at sa isang iglap, parang lalapain na siya.
Dumating si Yoshiki at nahinto ang lahat, pero nahimatay si Asako. Nataranta si Yoshiki at kinumpronta si Hikaru. Tanong niya, sinubukan ba niyang patayin si Asako? Sagot ni Hikaru, hindi niya sinasadya, at para sa kanya, walang saysay ang takot sa kamatayan. Sabi niya, wala naman siyang life, at death ay simpleng pagbabago lang ng anyo. Lalo pang nagalit si Yoshiki, iniisip na baka nagsisinungaling si Hikaru noong sinabi niyang ayaw siyang patayin. Pero giit ni Hikaru, special si Yoshiki sa kanya, at kung mamatay ito, hindi na sila makakakain ng ice cream together. Para kay Yoshiki, mababaw ang rason, pero ramdam din niya ang sincerity, kaya naiwan siyang nalilito at frustrated. Nagising at inamin ni Asako ang matagal na niyang hinala. Simula nang bumalik si Hikaru, napapansin niyang may kakaibang pagbabago. Pakiramdam niya, may masamang pumasok sa katawan nito, pero sa parehong oras, parang pinoprotektahan si Yoshiki. Sinubukan pa niyang makipag-usap sa nilalang na iyon, umaasang maririnig siya. Nahihiya siyang sabihin, pero ramdam niya na ligtas si Yoshiki kapag magkasama sila. Nagulat si Yoshiki, pero sagot niya, naniniwala siya. Nag-aalala pa rin si Asako para kay Yoshiki, lalo na nang hindi ito pumasok kinabukasan. Sa sumunod na araw, si Yoshiki tinatawag si Hikaru. May mabigat na tanong sa isip, kung hanggang kailan nila kayang ipagpatuloy ang ganitong klase ng araw. Pagkagising ni Yoshiki, hindi mawala sa isip niya ang tanong, mas mabuti pa bang mabuhay? Naalala niya yung gabi nila ni Hikaru, at yung pasya niya na kailangan niyang turuan ang nilalang ng mga limitasyon at halaga ng buhay. Pagdating ng umaga, siya mismo ang nagyaya, kalmado pero buo ang loob, na lumiban sila sa klase. Kahit concert day ngayon at expected silang sumali, pinili niyang huwag pumasok. Nag-check pa si Hikaru kung galit ba si Yoshiki sa mga nangyari, pero sagot niya simple lang, hindi siya galit, kahit halata ang bigat sa loob. Samantala, sa gym, nagkakagulo ang klase. Malapit na ang performance, may nagpapanik, may nagbibiro. Habang nagbibiroan ang klase, napansin nilang wala si Yoshiki pati si Hikaru, at may kaba na baka hindi sila darating sa mismong concert. Habang abala ang lahat sa school, sina Yoshiki at Hikaru nakasakay sa bus. Pinakita ang tatay ni Yoshiki na isang lumberjack at nasa bundok. May mga usapan tungkol sa safety, tungkol sa helmet at trabaho, na parang may simpleng paalala lang na huwag mag-shortcut sa buhay. Isang flashback kung saan ang nanay ni Yoshiki, kasama si Kaoru, noong panahong unang beses nitong di pumasok. Sabi ng nanay nila na okay lang kung hindi pumasok si Kaoru, at huwag na siyang pilitin. Diretso ang plano nila, manood ng sine. Sabi ni Yoshiki, gusto niya dahil paborito iyon ni Hikaru. Habang nakaupo sila sa loob ng sinehan, puro eksena ng shonen action at power of friendship ang pinapanood nila. Tinatanong siya kung hindi ba siya nag-e-enjoy, sagot ni Yoshiki na hindi naman ganun, at sinabihan siyang tumutok lang sa pelikula. Kasabay nito, nagsimula ang choir concert sa eskwela. Inanunsyo ang kanta ng Class A, nabanggit pa na ipapakita nila ang video kina Yoshiki at Hikaru kapag nagkita ulit. Pagkatapos ng sine, tumawag si Yoshiki sa nanay niya. Simpleng check-in lang, tanong kung ayos ba siya. Pero ramdam ang bigat sa boses niya, parang paalam. Pinapasabi pa niya sa tatay niya na mag-ingat sa trabaho. Sa bahay naman, napansin ni Kaoru kung bakit mahina ang boses ni Yoshiki sa tawag, at nakahalata na baka hindi ito pumasok sa school. Sa ilog, nag-usap ulit sina Yoshiki at Hikaru. Dito nagkwento ang nilalang na parang may alaala siya tungkol sa dagat. Naalala ni Yoshiki na noong taglamig, dumaan sila ni Hikaru sa baybayin pauwi. Nagbiro pa sila tungkol sa peteng at pangingisda. Nauwi ang usapan sa plano, na pumunta sila sa beach sa susunod. Sinang-ayunan ito ni Yoshiki, pero sa isip niya, may iba pa siyang binabalak ngayong araw. Pag-uwi, nagpunta sila sa bahay ni Yoshiki. Normal lang ang ayos, kumain sila, nagpahinga, at pinanood ang video ng choir concert mula sa phone. Habang tumutugtog ang kanta, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Yoshiki. Doon niya sinabi ang totoo, alam niya na hindi mamamatay si Hikaru. Inamin niyang buong araw niya itong pinaplano, sinubukan niyang patayin ang nilalang, pero hindi tumalab. Nag-sorry siya, at sinabi pang kung ganoon, siya na lang ang patayin. Nayanig si Hikaru sa nangyari. Hindi niya alam paano haharapin ang ganitong sitwasyon.
Inamin niya na hindi niya naiintindihan ang takot ng tao sa kamatayan, at baka iyon ang mali sa kanya. Bigla niyang hinati ang sarili niya, at may kinuha sa loob ng katawan niya. Literal na inabot kay Yoshiki ang bahagi ng loob niya. Sabi niya, ginawa niya iyon para lumiit ang kakayahan niyang pumatay, para mas maging ligtas si Yoshiki kapag magkasama sila. Kasunod nito, nagsalita si Hikaru ng mas totoo. Hindi niya alam kung ano talaga siya. Wala siyang emosyon bago siya dumating dito, at kung hindi pa dahil kay Yoshiki, dapat matagal na niya itong pinatay. Pero nagbago iyon, kasi para sa kanya, unang beses niyang naramdaman na may kailangan sa kanya. Tinanggap siya ni Yoshiki kung ano siya, at iyon ang naging dahilan kung bakit naramdaman niyang may tahanan siya dito. Sa huli, tumibay ang pasya ni Yoshiki. Kahit hindi sila pareho ng pananaw sa buhay at kamatayan, kahit may panganib, pipiliin niyang manatili sa tabi ni Hikaru. Kung gusto pa nitong magtagal, aalamin nila ang totoo, kung ano talaga siya, at paano sila makakapamuhay ng magkasama. Sa bahay naman, dalawa lang silang nakaupo, may bagong kasunduan, pero mas maraming tanong pa ring nakabitin. Sa bahay ni Yoshiki, abala silang tanggalin ang mantsa ng dugo sa uniform. Biro ni Yoshiki, parang nagtatago sila ng ebidensya ng isang krimen. Pero halata ang kaba niya, baka biglang pumasok ang nanay niya at makita ang lahat. Habang naglilinis, tinanong niya si Hikaru kung kamusta ang sugat. Sagot ni Hikaru, na-fix na niya agad, at halos hindi naman siya nakakaramdam ng sakit. Doon na-realize ni Yoshiki na kahit anong ginawa niya, walang epekto, hindi niya talaga mapapatay si Hikaru. Kasunod nito, pinag-usapan nila ang note na iniwan ni Hikaru bago ang insidente. Nakasulat doon ang pangalan na Nanuki-sama. Naalala ni Yoshiki na ito rin ang binanggit ni MS Matsuura bago siya namatay. Tinanong niya si Hikaru kung alam niya ang ibig sabihin, pero magulo at putol-putol lang ang memorya nito. Inisip ni Hikaru kung posible bang siya mismo ang tinutukoy na Nanuki-sama, pero wala ring kasiguraduhan. Samantala, kinausap ni Hikaru ang lolo niya at pinakita ang note na may pangalan ni Hichi. Bigla itong naalala, mayroong Hichi-san na dapat ibalik sa bundok. At ikinukwento niya ang kasaysayan ng baryo at mga sumpa. Matapos nito, si Yoshiki naman ay lumapit kay Asako para kumustahin. Inamin ni Asako na halos hindi na siya makarinig sa kanang tenga mula nung insidente. Wala ring makuhang paliwanag ang doktor. Nagsorry si Yoshiki, pero sinabi ni Asako na wala siyang dapat sisihin. Ikinwento rin niya na noong gabing iyon, parang hindi si Hikaru ang kaharap niya. Tinangka niyang gawing biro ang tanong kung may inis ba si Yoshiki kung sinapian si Hikaru ng masamang espiritu, pero ramdam ang bigat sa boses niya. Sa kabilang banda, inamin ni Hikaru kay Yoshiki na siya mismo ang nakasakit kay Asako. Dahil sensitibo ang katawan ng tao, kahit maliit na tapik mula sa kanya ay nakakasira na. Mabigat sa loob niya, pero tinanggap na bahagi iyon ng pagkatao niya. Biglang may lalaking tila may sakit sa pag-iisip ang dumating sa school at nagpakamatay. Inakala ni Hikaru na monster na naman ito ngunit tao lamang. Doon nagsimula si Yoshiki mag-research tungkol sa baryo at sa pinagmulan ng sumpa. Napansin niya na kakaiba ang mga pangalan ng lugar, Kobitachi, Udakari, Udiri, Ashidori, Darumusot. Lahat ito ay parte ng katawan. Sa library, nakahanap sila ng lumang mapa mula pa Meiji era. Pag pinagsama ang mga distrito, parang bumubuo ito ng hugis ng tao. Nakakatakot lalo na dahil may nakatalang malaking salot at taggutom noong 1749. Kasabay nito, nakilala nila ang anak ng matandang Matsuura na kakamatay lang. Ikinwento niya na takot ang nanay niya kay Nanuki-sama, isang Diyos ng bundok na dating nagbibigay ng biyaya kapalit ng alay. Pero matapos ang matinding gutom na kumitil ng maraming buhay, naging curse god ito. Naalala rin niya na nawala ang kapatid niya noong bata pa, at naniwala silang kinuha rin iyon ni Nanuki-sama. Binigyan niya ng clue si Yoshiki na baka si Old Man Takeda ang mas nakakaalam. Pag-uwi, tinanong ni Hikaru si Yoshiki kung siya ba ang curse god. Nagsimula siyang magduda kung siya ang may kagagawan ng mga kamatayan. Pero hinarap siya ni Yoshiki, sinabing hindi sapat ang simpleng sorry sa ginawa niya kay Matsuura. Kahit ganoon, ipinangako niya na kung sakaling pumatay ulit si Hikaru, sasamahan at pananagutan niya ito. Sa TV, lumabas ang balita tungkol sa lalaking pumasok sa Kabugoyama High na may dalang kutsilyo. Isa na namang kaso ng biglaang pagkabaliw, parang sinapian.
At sa wakas, nagtagpo ang landas ni Yoshiki at Tanaka. May dalang hamster si Tanaka na tinawag niyang Hamonster. Agad niyang napansin ang kakaibang aura kay Yoshiki, at nagkomento tungkol sa marka sa kamay nito. Sa isang tawag sa telepono, kausap niya ang boss niya na nagsabing magpatuloy sa pag-imbestiga niya. Balik kina Yoshiki at Hikaru, nag-usap sila tungkol kay Old Man Takeda at kung paano kakausapin ito. Ibinigay din ni Hikaru kay Yoshiki ang isang bahagi ng katawan niya, isang piraso na nakatali sa buhay niya mismo. Habang nakaupo sila, biglang may tunog ng kampana, at tila nakulong sila sa kakaibang espasyo. Sa harap nila, nagpakita ang halimaw sa eskwela. Sinubukan ni Hikaru na i-absorb ang nilalang, pero nanghina siya at halos hindi makatayo. Pinilit ni Yoshiki buksan ang pinto, pero hindi gumagalaw. Hysterical ang pag-iyak niya habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Hikaru. Sa huling sandali, dumating si Rie. Kalma at diretso siyang lumapit, at sinabi kay Yoshiki na okay na. Ang itsura niya, parang matagal na niyang alam ang katotohanan tungkol kay Hikaru. Flashback noong namatay ang tatay ni Hikaru, nagbiro ito kung pwede bang kainin ang manjo na alay para sa patay. Naisip ni Yoshiki, noon pa lang, may kakaiba na sa kanya. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, nagtatawanan pa sila. Kasunod nito, bumalik tayo sa kasalukuyan. Kasama nila ngayon si Rie, ang babaeng tumulong sa kanila sa nakaraang insidente. Hindi siya makapaniwala na ang nilalang sa harap niya ay mukhang ganap na tao. Nagpasalamat si Yoshiki sa pagligtas sa kanila noon, pero gusto niyang maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa bundok. Ipinaliwanag ng matanda na ang nakita nila ay parang sumpa, isang uri ng curse na pinapagana ng matinding karumihan, tinatawag nilang impurity. Buti raw at naitaboy nila iyon, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan na itong nawala. Sinubukan ni Yoshiki unawain ang ibig sabihin ng impurity. Ayon kay Rie, ito ay parang kaluluwa o espiritu, at manipis lang ang pagitan ng mundo ng buhay at ng mga patay. Kapag nagkaroon ng distortion sa harang na iyon, nakakalusot ang mga kaluluwa pabalik sa mundo ng tao. Ang kaya lang daw niyang gawin ay ibalik sila at ayusin ang bitak, pero hindi niya kayang tuluyang burahin ang mga iyon. Dito niya sinabi ang nakakatakot na totoo, si Hikaru, parang magnet ng mga impurities. Parang lightning rod, na sa kanya dumadaloy ang lahat ng sumpa. Habang nasa bundok pa siya, siya ang sumisipsip ng karumihan kaya ligtas ang bayan. Pero ngayong wala na siya roon, nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang insidente. Napaisip si Yoshiki. Hindi pala si Hikaru mismo ang dahilan ng mga kaguluhan, kundi ang mga impurities na naaakit sa kanya. Sumang-ayon si Rie, pero may dagdag siya, hindi normal ang dami ng impurities ngayon. Habang binibigyan siya ng pagkain, shiitake manju ulit, sabi ni Yoshiki, huwag ito ubusin dahil hindi naman nila bahay iyon. Pero biglang naging seryoso ang usapan. Tinanong siya ni Rie kung ano ba talaga siya. Tahimik si Hikaru. Hindi rin niya alam. Kaya nagkwento si Rie. Noon daw, nabuhay din ang asawa niya, kagaya ni Hikaru. Akala niya himala, pero kalaunan, nalaman niyang impurity lang pala iyon. Ipinakita ang nakaraan, ang asawang iyon ay nakasama pa nilang maglaro kasama ang anak nilang si Yori, hanggang sa isang araw, pinatay nito ang bata. Mula noon, nabuhay si Rie na puno ng pagsisisi. Tiningnan niya si Hikaru at sinabing iba siya. Hindi siya tulad ng mga nabubuhay o namamatay. Isang nilalang na lampas sa konsepto ng buhay at kamatayan. Tinanong ni Yoshiki si Rie kung alam ba nito si Nanuki-sama, pero hindi. Sabi ni Rie, kung magpapatuloy ang mga impurities, marami pang mamamatay. Kaya tinanong niya sila kung ano ba ang plano nila. Tahimik si Hikaru bago sumagot. Hindi raw niya alam ang halaga ng buhay, pero alam niyang si Yoshiki ay hindi tatakbo palayo. Kaya kung mahalaga ito kay Yoshiki, magiging mahalaga rin ito sa kanya. Si Yoshiki naman, gustong protektahan ang bayan, pero hindi niya kayang iwan si Hikaru. Kaya nagdesisyon silang magtulungan. Ngumiti si Rie at tinawag silang mababait na bata. Binigyan niya si Yoshiki ng advice na pag may kakaibang mangyari, pumunta lang sila sa kanya. At bago sila umalis, binalaan niya si Hikaru, huwag hayaang madamay palalo si Yoshiki, dahil kapag tuluyan siyang nakatawid sa mundo ng mga patay, baka hindi na siya makabalik. Habang papalayo sila, ipinakita ang isang eksena, ang impurity na umatake noon, bumalik kay Tanaka. At mula sa kanya pala nang galing ang bell na ginamit ng nilalang na iyon.
Habang bumibili sila ng shiitake manju, nagpaalam si Yoshiki na may pupuntahan lang. Pumunta siya sa dati nilang pinaglalaroan na lugar, kung saan nila nilalaro ang super maroon na laruan nila noon. Doon siya inabutan ni Hikaru, may dalang alay para sa dating pet nilang uwak. Tinanong ni Hikaru kung ano ba ang kaibahan ni Yoshiki noon sa ngayon. Sabi niya, noon marunong makaramdam ang tunay na Hikaru, mas mature mag-isip, pero tahimik. Ngayon, ibang nilalang na siya. Tinanong ni Hikaru kung gusto ba siya noon ni Yoshiki, pero umiwas ito. Ang sagot niya, wala na siyang nararamdaman, dahil ang kaharap niya ngayon ay hindi na si Hikaru. Ngumiti si Hikaru, sinabing hindi rin naman siya katulad ng mga tao, wala siyang emosyon, pero may koneksyon pa rin sila sa kakaibang paraan. Sa isip ni Yoshiki, malinaw ang desisyon, tutulungan niyang makahanap si Hikaru ng lugar kung saan maaari siyang maging siya, kahit anong mangyari. Habang pinag-uusapan nila si Nanuki-sama, ipinakita ang kasaysayan, isang Diyos na dati nagbibigay ng mga hiling, pero matapos ang isang taggutom, tinuring siyang cursed god. Simula noon, nasil siya sa bundok. Sa bawat henerasyon, ang pamilya Indo ay gumagawa ng ritual na tinatawag na Hichisan para panatilihing nakatali si Nanuki-sama. Ngayon, naiisip nila, baka kaya dumadami ang impurities ay dahil umalis si Hikaru sa bundok. Baka siya ang susi, pero tutol si Yoshiki. Ayaw niyang bumalik si Hikaru doon. Gusto niyang hanapin muna si Old Man Takeda, baka siya may alam. Pagdating nila sa bahay ng matandang Takeda, pinasok sila ng anak nito matapos marinig ang pangalan ni Rie. Sa loob, nadatnan nila ang matanda, nanginginig, halatang takot. Bigla niyang sinabi, hanapin si Rie, dahil siya ang matandang Takeda na raw ang susunod na mamamatay. Sabi niya, nilalamon na ng impurities ang buong nayon. Ang sumpa ay bumaba na, at lahat ay nagsimula sa kasalanan ng pamilyang Indo. Sinisigawan pa niya si Hikaru, tinatanong kung alam ba nito kung bakit Indo ang apelyido niya. Bigla siyang nangisay, nag-iba ang boses. Sabi ni Hikaru, may pumapasok sa kanya, at sa huling sandali, tinawag siya ng matanda sa totoong pangalan, Hikaru Indo. Nagbago ang itsura niya at humingi siya ng tawad, sabay kuha ng katana. Sinugod niya si Hikaru. Pero bago siya tamaan, biglang dumating si Tanaka, pero siya mismo ang humataw. Sa isang iglap, natanggal ang ulo ni Hikaru. Tahimik ang lahat, si Tanaka lang ang nagsalita, malamig at tiyak. Hikaru Indo, buti na lang at nagkita rin tayo. Nanigas si Yoshiki, nakatulala sa bangkay ng kaibigan niyang hindi niya naintindihan hanggang sa huli. Nanginginig ang kamay ni Yoshiki habang sinusubukang ikabit muli ang ulo ni Hikaru. Hawak niya ito ng mahigpit. Desperado, umaasang babalik sa dati, pero walang nangyayari. Lumabas ang mga bagay sa katawan ni Hikaru, inatake si Tanaka, ngunit tumatawa lang ito. Si Yoshiki kinakabit ang ulo sa katawan ni Hikaru at biglang bumalik sa katawan ni Hikaru ang mga bagay. Sa gitna ng panik, malinaw ang isang takot sa puso niya, na baka ito na ang wakas ni Hikaru. Matapos ng pangyayari, nasa Kabugoyama Hospital na si Yoshiki. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Hikaru habang pinapakalma siya ni Rie. Ayon dito, naging heart attack lang daw ang dahilan ng gulo sa bahay ng matandang Takeda. At tinuring na village feud para hindi lumaki ang issue. Pero si Yoshiki, alam niyang may mas malalim na nangyari. Hindi niya kayang ipaliwanag, pero malinaw sa isip niya na hindi iyon simpleng aksidente. Samantala, ipinakita si Tanaka, nagmumuni habang sinusulat ang report niya. Binabanggit niyang nagtagumpay ang project nila, ang nilalang na tinutukoy ay may sariling identity at pinili pa nitong pahinain ang sarili. Para sa kanya, ito ang breakthrough na matagal niyang hinihintay. Pero hindi pa tapos ang misyon. Sa tono ng kanyang isip, halata ang halong excitement at scientific obsession. Habang kausap si Hajime, anak ng matandang Takeda, nalaman niyang patay na ang matanda, at kahit masakit, parang gamaan ang pakiramdam ni Hajime. Doon rin ibinunyag na bulag pala si Tanaka, ngunit nakakakita siya gamit ang special na salamin na gawa ng kumpanya nila, isang teknolohiyang may koneksyon sa paranormal. Nang tanungin kung bakit talaga siya nasa village, sagot ni Tanaka, trabaho lang daw. Pero sa huli, nabanggit niyang ginagawa niya ito para sa sangkatauhan, pahiwatig na may personal siyang layunin na lampas sa trabaho. Kasabay nito, kinausap ng nanay ni Yoshiki ang anak tungkol sa nangyari sa bahay ng mga Takeda, pero naging mailap lang siya sa sagot.
Dumating ang tatay niya para kamustahin siya, pilit na ginagawang normal ang sitwasyon kahit alam ng lahat na may kakaibang nangyayari. Maya-maya, nagkita sina Yoshiki at Rie. Pinag-usapan nila ang Darumazuka Tunnel, isang lugar kung saan dati nahahanap ang mga buto ng tao, ngunit ni minsan, walang natatagpo ang bungo. Ayon kay Yoshiki, posibleng may koneksyon ito sa mga impurity na puro sa ulo tumatama. Nabanggit din nila si Tanaka, at kung sakaling may kakaibang galaw ito, si Rie mismo ang haharap at mag-iimbestiga. Alam niyang hindi ordinaryong kumpanya ang pinagtatrabahuhan nito. Pagkaraan ng 2 araw, nagising si Hikaru. Tumingin si Hikaru kay Yoshiki na parabang inaabsorb niya ito katulad ng isang impurity ngunit tinihil ito ni Rie. Napansin ni Yoshiki, mas mahina na si Hikaru, mas mabilis mapagod, at tila ba nakararamdam ng sakit na dati hindi niya nararanasan. Pilit nagbibiro si Hikaru tungkol sa linya sa leeg niya, parang gustong gawing biro ang lahat, pero halata sa mga mata ni Yoshiki ang pag-aalala. Kasunod nito, bumalik si Hikaru sa school. Normal ang gulo ng mga kaklase, tinutokso siya ni Yuta na boring daw kapag wala siya. Habang nag-uusap sila, napunta ang topic sa alamat ni Anyuki-san. Ayon kay Maki, noong panahon ng taggutom, gumamit ang mga tao ng gamot na gawa sa mercury mula sa bundok, isang abortion drug na tinatawag na Oronuki medicine. Iyon daw ang pinagmulan ng ritual, na magbibigay ng offering kay Anyuki-san, isang euphemism para sa pagpapa-abort. Kalaunan, tinuring siyang Diyos ng bundok, at doon nagmula ang pangalang Niseyama, mula sa cinnabar, ang pinagkukunan ng mercury. Habang nagkukwento, tinanong ng mga kaklase kung anong gagawin nila kung may Diyos na kasama nila sa village. Sabi ng isa, send it back to the mountain. Parang biro, pero may bigat ang linya, lalo na kay Hikaru. Dumating ang mensahe mula sa kuya ni Yuta sa Tokyo, na mahilig sa occult. Ayon sa kanya, noong 1700s, nawala na si Anyuki-san sa opisyal na relihiyon ng village, pero nagpatuloy ang kwento tungkol sa curse. Pinalitan daw ito ng Nanuki-sama, at maraming relihiyosong grupo ang lumipat sa Kabugoyama kaya naghalo-halo ang paniniwala. Sabi ni Hikaru, sa Kobitachi Village lang hindi nakalimutan si Nanuki-sama, kasi may kasalanang kailangang bayaran ng Indo family. Napatingin si Yoshiki kay Hikaru. At sa sandaling iyon, parang may imahen siyang nakita, isang lalaking kamukha ng ninuno ni Hikaru, hawak ang isang ulo. Nagkunwari siyang wala lang, pero malinaw ang kaba sa mukha niya. Dinala ni Hikaru si Yoshiki sa templo ng pamilya Indo. Sa loob, madilim, at nakapalibot ang mga kahoy na ulo. Tinawag ni Hikaru ang mga ito na ukubi-sama, mga offering heads para kay Anyuki-sama. Pagkahawak niya rito, bumalik sa isip niya ang mga alaala ng totoong Hikaru, mga ritual ng sakripisyo noong unang panahon. Nakita niya kung paanong sa gitna ng gutom, nag-aalay ng ulo ng matatanda, may sakit, at minsan pati ng inosente. Doon nila hinati ang village sa 5 bahagi, bawat isa kumakatawan sa parte ng katawan ng tao. Pero napansin nilang wala na sa templo ang Hichi-san, ang bagay na ginagamit ng Indo family para sa silang ritual. At sa kabilang banda, ipinakita si Tanaka sa bundok, hawak mismo ang Hichi-san, ginagamit bilang barrier. Sa mga huling sandali, nagiging tahimik at balisa si Hikaru. Sa isip niya, malamig at walang laman ang kanyang loob, at gusto niyang lamunin ang lahat. Lumapit siya kay Yoshiki, parang gusto sanang magsabi ng totoo, pero umatras sa huli. Sorry, never mind, ang tanging nasabi niya bago umalis. Naiwan si Yoshiki na nagtataka, habang sa di kalayuan, lumalalim pa ang misteryo sa pagitan ng Diyos, ng sumpa, at ng katauhan ni Hikaru. Ang hangin sa labas ay malamig at tahimik, pero sa isip ni Yoshiki, ang bigat ng mga tanong ay parang hindi matapos-tapos. Kumatok siya sa kwarto ng tatay niya, at doon nagsimula ang pag-uusap na matagal na niyang iniiwasan. Tahimik silang mag-ama habang nagbubuklat ng lumang libro. Naaalala ni Yoshiki ang mga panahong bata pa siya, kung paano siya naaaliw sa mga kwento ng halimaw at kababalaghan. Para sa kanya, mas kawili-wili ang mga monster kaysa sa mga hero, dahil kahit palagi silang talo, hindi sila sumusuko. Sabi pa niya noon, dapat daw magkaroon ng peace treaty ang mga tao at mga halimaw. Ngayon, habang mas seryoso silang nag-uusap, napunta ang usapan sa pamilya Indo. Diretso ang tanong ni Yoshiki, gusto niyang malaman kung ano ang kasalanan nila. Nabigla ang tatay niya,
halatang matagal nang iniiwasan ang paksang iyon. Pero sa huli, napilitan din siyang magsalita. Ikinwento ng ama ni Yoshiki ang kasaysayan ng kasalanan ng Indo. Noon daw, may lalaking pinuno ng pamilya na nawalan ng asawa sa sakit. Sa labis na dalamhati, pumunta ito sa bundok at inalay ang ulo ng asawa sa isang Diyos kapalit ng muling pagkabuhay nito. Tinupad nga ang hiling, pero sa parehong araw, isang bahagi ng nayon ang biglang nagkamatayan sa misteryosong paraan. Ang mga ulo ng mga tao ay biglang naglaho, at wala ni isang Indo ang namatay. Ang babaeng nabuhay muli ay si Hichi Indo, ngunit sa gabing iyon, naging isang buhay na ulo lang siya at pumanaw din agad. Pagkatapos noon, tumigil ang mga kamatayan. Mula noon, every 5 years, dinadala ng pamilya Indo ang ulo ni Hichi-san sa bundok para ipagpatuloy ang ritual at humingi ng tawad. Pero bago mamatay si Kohei, ang ama ni Hikaru, sinubukan niyang itigil ito, at di nagtagal, nasawi siya sa aksidente. Tahimik si Yoshiki. Sa pagitan ng usapan, naramdaman niyang parang bumabalik sa kanya ang bigat ng lahat. Ang takot, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon nila ni Hikaru. Tinanong niya ang ama kung ano ang pakiramdam noong namatay si Kohei. Sagot nito, parang nawala lahat ng ganda sa nayon. Napunta ang usapan sa ina ni Yoshiki, at dito umamin ang ama na matagal na siyang natatakot kausapin ito. Sabi ni Yoshiki, pathetic iyon, pero may halong lamang sa tono niya. Ngumiti ang tatay niya, sinabing siguro tama siya, panahon na para harapin ang asawa niya ulit. Sa kabilang banda, nakikinig lang ang ina sa labas ng kwarto, nakangiti, parang gaman ang dibdib niya na nagkausap muli ang mag-ama. Samantala, nag-iisa si Hikaru sa bahay, tahimik habang nagmumuni-muni. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina, tinatawag siya para kumain, pero halatang may bumabagabag sa kanya. Sa kabilang banda, abala si Yoshiki sa pagtingin ng mga lumang dokumento tungkol sa Indo. Binabasa niya ang mga headline, Mass Death in Indo Village, Peace After the Offering. Dito nabuo sa isip niya ang isang teorya, na si Nanuki-sama ay isang nilalang na tumutupad ng kahilingan kapalit ng ulo ng tao. Naisip ni Yoshiki, baka bumalik si Hikaru sa bundok. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Pero habang binubuklat niya ang mga libro, nahulog ang isang sketchbook. May isang drawing doon, ang hugis na kamukha ng bagay na lumalabas sa katawan ni Hikaru. Kasabay nito, sa eskwela, tila normal pa rin ang takbo ng araw. May announcement sa baseball team, mga kaklase nila Yoshiki at Hikaru nagtatanong kung bakit hindi sila sumali sa choir concert. Pero sa ilalim ng mga ngiti at usapan, ramdam ng lahat, may kakaiba. Nagkita sina Hikaru at Yoshiki. Tahimik, pero puno ng bigat ang pagitan nila. Ibinabalik ni Yoshiki ang isang bahagi ni Hikaru, isang piraso ng pagkatao niya, ngunit natatakot si Hikaru. Baka mawala siya o tuluyang magbago kapag tinanggap iyon. Sinubukan nilang magkwentuhan, pinag-usapan ang tunay na Hikaru, kung gaano siya kasimple at kung paanong kahit may mga pagkukulang, gusto lang niyang mamuhay ng normal. Nang tanungin ni Hikaru kung mamimiss siya ni Yoshiki, mahinahong oo ang sagot. Ngumiti siya, pero sa susunod na sandali, parang may kung anong nabasag sa katahimikan. Tumigil siya sa paglalakad, at dahan-daang may lumalabas sa katawan niya. Hindi na niya ito nakokontrol. Tumakbo si Yoshiki, pero bago pa siya makalayo, hinigop siya ng maitim na anyo ni Hikaru. Para itong alon ng kadiliman, pero hindi nakakadiri tulad ng dati. Sa halip, may kakaibang init at sakit. Nakita sila ni Asako at tumakbo sa gulat. Si Hikaru, natakot sa sarili. Si Yoshiki, kalmado pero halatang nanginginig. Sabi niya, okay lang siya, pero ramdam mong hindi na ganoon kadali ang lahat. Matapos, tumakbo si Hikaru palayo kay Yoshiki. Habang pauwi si Yoshiki, iniisip niya na kahit ang isang nilalang tulad ni Hikaru, siguro may karapatan din sa mundong ito. Pero sa kabilang banda, si Hikaru naman, nakatingin sa ulan, iniisip kung may silbi pa bang manatili. Kasunod nito, pumunta si Hikaru kay Rie. Ipinapaliwanag ni Rie na kapag naging mixed ang isang nilalang, kalahating tao, kalahating ibang elemento, humihina ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Kaya dumarami ang impurities, at lumalakas ang tensyon sa paligid. Tinanong ni Hikaru kung masama ba ito, at sinagot ni Rie na hindi niya gustong isipin ang sagot. Nalilito si Hikaru, gusto niyang intindihin ang konsepto ng buhay at pagmamahal, pero alam niyang iba siya. Naalala niya ang sinabi ni Yoshiki noon,
hindi niya kailangang maging tao para maramdaman iyon. Ngunit ngayon, habang unti-unti siyang nilalamon ng takot, naramdaman niyang baka mawala na siya. Sa harap ni Rie, napayuko siya, at tahimik na nagsabi na isa siyang halimaw. Pero habang sinasabi niya ito, tumulo ang luha niya. Sabi niya, ayaw niyang mag-isa. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Rie, kailangan niyang alisin ang nilalang sa loob ni Hikaru, kahit pareho silang masasaktan. Pero sa isip niya, parang hindi niya matanggap na matapos agad ang buhay na kakasimula pa lang. Umuulan habang naglalakad si Hikaru pauwi. Tahimik, pero mabigat ang bawat hakbang. Sabi niya sa sarili, kahit malaman pa niya ang lahat tungkol sa pagkatao niya, hindi magbabago ang katotohanan, isa pa rin siyang halimaw. Pero nang tinawag siya ng ina mula sa loob ng bahay, sandaling tumigil ang mundo. Ngumiti siya, at sa mahinahong boses, sumagot, "Yeah, I'm home." Ang mundo ni Hikaru ay parang larong paulit-ulit lang, isang maliit na finger doll na babae, nagpapalam sa kaibigan niyang si Ron. Umiiyak ito, ayaw siyang paalisin, pero sabi ng babae, kailangan na niyang bumalik sa pinagmulan niya. Parang refleksyon ng nangyayari ngayon, isang palm na hindi talaga gusto. Habang umaalingaw pa ang boses na iyon, naririnig naman natin ang batang si Kaoru. Masigla niyang sinasabi sa nanay niya na gusto niyang bumili ng bagong pool ring dahil mabaho na daw yung luma. Si Yoshiki, tahimik siyang nagbabasa ng libro. Tinanong siya ng ama kung tapos na ba ang research niya. Sagot niya, hindi pa. Pinayagan naman siya ng tatay niya, walang tanong, parang sanay na sa mga misteryo sa likod ng ginagawa ng anak niya. Sa Kabogiyama High School, puno ng tawanan ang klase. Pinag-uusapan ang summer plans, tinutokso ang isa't isa, at napag-uusapan kung kailan gagaling si Maki sa sugat niya. Pero may isang bagay na kulang, si Hikaru. May nagsabi na baka late lang siya. Hanggang sa pumasok ang teacher, in-announce na huling araw na ng first semester. Habang kumakanta ang buong klase ng school anthem, si Yoshiki ay tahimik lang, nakatitig sa malayo. Parang nasa ibang mundo. Sa kabilang banda, nagtatago si Hikaru sa isang silid. Tahimik, iwas sa lahat. Nilapitan siya ni Asako. Sa kabilang bahagi ng bayan naman, si Tanaka naman ay kausap si Hajime. Mahigpit ang tono niya habang sinasabi, walang nanuki-sama. Ayon sa kanya, kathang-isip lang iyon ng mga tao sa baryo, ritual, sakripisyo, dasal, lahat walang kabuluhan. Pero may binitawan siyang pangako, ililigtas niya ang mga tao mula sa paparating na paglipol. Hindi pa malinaw kung paano, pero seryoso siya. Habang nangyayari iyon, nag-uusap si Asako at Hikaru tungkol sa mga summer homework at sa mga plano ng iba. Pilit na normal ang tono, pero ramdam ang bigat sa pagitan nila. Hanggang sa biglang nagsalita si Asako. Tahimik muna, pero diretso, hindi kasi Hikaru, di ba? Napatigil ang nilalang. Alam daw ni Asako mula noon pa, kahit boses niya, hindi pareho. Hindi niya raw ito isusumbong, pero inamin niya, natatakot siya. Nakakailang makasama ang isang nilalang sa katawan ng kaibigan niya, pero kahit ganun, hindi niya kayang kamuhian ang bagong Hikaru. Ngumiti si Hikaru at nagbiro, tinanong kung hindi pa rin siya galit nung sinaktan niya ang tenga nito dati. Ngumiti si Asako, sinabing matagal na niyang pinatawad iyon. Nagsorry si Hikaru, at sinabing nangako siya kay Yoshiki, hindi na siya mananakit ng tao ulit. Tinuloy ni Asako ang tanong, totoo bang hindi ka tao? Oo. Sabi ni Hikaru. Buhay pa ba si Hikaru? Tanong niya ulit. Hindi sagot ni Hikaru. Bangkay na lang ang katawan na to. Napaiyak si Asako, pinunasan ni Hikaru ang luha niya. Doon lang niya tuluyang tinanggap, siguro nga alam na niya simula pa. Sinabi pa niya, kung hindi raw ito bumalik, marahil ay nakapagluksa ng maayos si Yoshiki at mga kaibigan ni Hikaru. Kinahapunan, sa bahay nila Yoshiki, nag-uusap ang pamilya tungkol sa kasal at sa normal na buhay. Sa labas, nakatayo si Yoshiki, at doon siya nilapitan ni Hikaru. Inaya siyang lumabas, at gaya ng dati, nagbibiroan pa sila tungkol sa paulit-ulit nilang pagtatangkang patayin ang isa't isa. Pumunta silang dalawa sa mall. Habang bumibili ng pool ring para kay Kaoru, nagbibiroan sila, pero sa likod ng tawanan, may kabigatan sa mga salita. Napunta ang usapan sa mga impurities sa baryo at kay Nanuki-sama. Sinabi ni Hikaru na parang naaalala niya ang mga alaala nito, isang nilalang na kayang tumyupad ng hiling kapalit ng ulo.
Nagbiro siyang baka kaya rin niyang tuparin ang kahit anong wish. Pero si Yoshiki, tahimik lang. Ayaw na niyang pag-usapan. Habang pauwi, may pusa silang nakita. Pinasayaw ito ni Hikaru pero bigla itong tumakbo palayo. Tanong ni Yoshiki, gusto mo bang makita ang dagat? Sagot ni Hikaru, gusto niya. Pagdating nila sa baybayin, tumakbo si Hikaru papunta sa tubig. Tawa siya ng tawa, parang bata. Doon nagsimulang magbago ang tono. Tahimik na sinabi ni Hikaru, bago mamatay ang tunay na Hikaru, may hiling siya, ayaw niyang maging malungkot ang kahit sino, at ayaw niyang maiwan si Yoshiki. Kaya raw siya nabuo, isang sagot sa hiling na iyon. Pero ngayon, pagod na siya. Sinabi ni Hikaru na baka kailangan na niyang bumalik sa bundok, at mayroon siyang likas na urge para pumatay. Nagpigil si Yoshiki, halos pumutok sa emosyon, sinabi na hindi niya kailangan umalis. Pero sabi ni Hikaru, kung aakyat siya ulit, magiging mapayapa ang lahat at baka iyon ang tama. Doon sumabog ang emosyon ni Yoshiki. Pero si Hikaru, malungkot lang. Sinabi niyang mahal niya si Yoshiki, hindi bilang tao o romantiko, kundi bilang siya, isang halimaw. Tumugon si Yoshiki, nanginginig ang boses. Sinabi ni Yoshiki na hindi niya kailangan umalis dahil siya din ay halimaw. Inamin niya na natatakot siya, at ang pagnanais niyang iligtas si Hikaru ay paraan lang para mailigtas din ang sarili niya. Dalawang kaluluwang parehong takot, parehong humahawak sa isa't isa. Habang nagkatinginan sila, dahan-daang umiyak si Yoshiki. Niyakap niya si Hikaru ng mahigpit, umiiyak habang sinasabi niyang hindi niya gustong mawala siya. Sa gitna ng hangin at alon, parang natunaw na rin ang pagtutol ni Hikaru. Ngayon hindi alam ni Hikaru ang gagawin. Lumulutang sa tubig ang pool ring na binili nila, yung giant salamander. Sabi ni Hikaru, naiiyak si Kaoru pag di nila inuwi yung pool ring. Pero sagot ni Yoshiki na hayaan na lang itong maanod. At habang nakatingin silang dalawa sa dagat, dumarating si Tanaka, may dalang pool ring, papalapit sa kanila. At doon nagtatapos ang season 1 ng anime na The Summer Hikaru Died. Tahimik, mapait, at mabigat. Isang halimaw na natutong magmahal, at isang taong natutong tanggapin ang nilalang na pumalit sa kaibigang matagal na niyang nawala.